Ma'am, ako sa taas. Yan mo na kayo sa taas, ma'am. Yes. Tulog ka na lang sa kanila, madam. Video ito nakuha sa NAIA Terminal 1 na isang Pinay OFW na pabalik na sana sa bansang Kuwait, pero ang hindi niya inaasahan ay sumulpot bigla ang kanyang asawa at pilit siyang hinihila hanggang sa humantong sa pagkapunit or pinunit ng kanyang asawa ang kanyang passport na dahilan ng pagkaantala ng kanyang flight, at ang dahilan ng pag-aaway ay selos. Napurnada ang biyahe ng isang OFW sa Kuwait matapos punitin ng kanyang mister ang kanyang passport at plane ticket. Ang kanya kasing mister nagalit daw dahil nagseselos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Napagulgol ang OFW ni si alias Myra habang nasa NAIA Terminal 1 kanina. Di na matutuloy ang kanyang biyahe pa Kuwait matapos punitin ng kanyang asawang si Jonard Banate ang kanyang passport at plane ticket. Pabalik na sana ng trabaho sa abroad si Myra matapos ang isang buwang bakasyon sa Roas City, Capiz nang harangin siya sa airport ng sospek. Bago nito, nag-away raw ang mag-asawa noong bagong taon. Nagselos daw ang mister niya sa kaibigan nito na kainuman nila. Nanggalit siya, nagselos. Tapos, sinabihan niya ako na uuwi ako ng bahay. Nahihilong ako, sabi ko, wait lang. Nung pauwi na ako, bigla niya akong sinampal. Matapos sakta, nakipaghiwalay na raw si Myra kay Banate. Kaya laking gulat na lang daw ni Myra nang makita niya ang asawa niya sa airport. Inihila niya ako, dadalhin niya daw ako doon sa Batangas. Sabi ko, hindi pwede. Nagpalag ako, hinila niya ako, bigla niya na lang kinuha yung cellphone ko, tapos binato niya. Sunod yung passport ko, pinunit niya yung front page ng passport ko, tapos ticket ko. Agad naman rumuspondi ang PNP Aviation Security Group nang marinig ang hagulgol ni Myra. Inaresto nila si Banate. Sinampahan na rin siya ng reklamo ni Myra at nangakong tuluyan ng puputulin ang kanilang relasyon. Pag hindi ko pinakulong, uulit-ulitin niya, lagi na lang Lagi na lang. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Banate na nahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at physical injury. Posible rin siyang managot sa paglabag sa Philippine Passport Act. Sa totoo lang, bilang OFW, lalo na sa mga babaeng OFW or overseas Filipino workers na umuwi sa Pilipinas, ay nakakatakot kapag may ganitong asawa na siloso. Dahil guys, sa dami na nangyaring ganito na kadalasan ay humahantong sa pagpatay sa OFW. Para sa akin, maganda na siguro yung nangyari dahil nagkaroon ng patong-patong na kaso ang kanyang asawa na pwedeng maging valid reason para hiwalayan na niya ito. Dahil baka sa sunod na pag-uwi niya ay kamatayan ang naghihintay sa kanya. At huwag naman siya mag-alala sa passport niya dahil pwede naman niya ito iparasya DFA, at about naman sa ticket niya ay pwede naman siya magpabook ulit sa kanyang employer na babalikan sa bansang Kuwait. Mag-iingat kayo mga kabayan kong OFW, lalo sa mga babaeng may asawang ganyang siloso.